Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ang mundo natin ay puno ng magkakaibang paniniwala. May mga naniniwala sa aswang, kulam, barang, gayuma, hula at kung ano-ano pa. Meron din namang mga hindi naniniwala sa ganoong bagay. Kagaya na lang ng ating kwento ngayong araw. Kilalang magaling na manghuhula si Sora sa Quiapo at hindi lingid sa kaalaman ng nakararami, may iba pa siyang kayang gawin. Serbisyong binibigay lang niya sa mga taong nangangailangan o regular niyang kliyente. Ngunit paano kung umabuso na ang kanyang tinulungan at hindi sinunod ang kanyang bilin? Tutulungan pa rin ba niya ito kapag nalagay na sa alanganin? Excuse me po, pwede po bang magtanong? Abay, pwede. Ano bang hinahanap mo? Pansin ko kanina ka pa palingon-lingon. Alam niyo po ba kung saan nakapwesto ang stall ng manghuhula? Maraming manghuhula rito, pero may kilala akong magaling. Diyan sa kulay violet na tent, hanapin mo si Zora. Siya ang pinakamagaling na manghuhula dito. Magpapahula ka ba? Opo. Sige po, maraming salamat. Naglakad palayo sa matandang nagtitinda ng sampagita at kandila ang dalaga. Nagtungo siya sa isang tent, hindi kalayuan sa kanila. Puno man ng kaba ang kanyang dibdib, desidido na siya sa kanyang pasya. Hindi man siya sigurado kung tutulungan nga siya ng manghuhula, magbabaka sakali lang siyang mabigyan ng kasagutan ng kanyang pangarap. Nang marating niya ang pinakaharapan ng pwesto nito, humugot na muna siya ng malalim na buntong hininga. Ngunit bago pa man niya mahawi ang kurtinang nakatabing sa kanyang harapan, ay bumukas na yun. Nagulat pa siya nang bumungad sa kanya ang isang babaeng hindi naman katandaan. Pero malago ang kulot na buhok nito. Kakaiba rin ang kasuotan ng babae na bestidang mahaba. Bagamat nakangiti sa kanya, ay hindi pa rin nawawala ang kabog ng dibdib ng dalaga. Magandang umaga sa'yo. Oh, bakit namumutla ka yata? Huwag kang matakot, hindi naman ako nangangagat eh. Pasensya na po kayo. Nagulat lang po ako. Nagulat ka lang ba talaga o kinakabahan ka? Huwag kang mag-alala, alam ko kung anong yung sadya at alam na alam kong hindi ka nagpunta rito para magpahula. Halika, pumasok ka. Mas maganda na rito natin sa loob pag-usapan ng iyong sadya. Nakangiting tinalikuran ng manghuhula ang dalaga. Kaagad namang sumunod papasok ang dalagang magpapatulong sa manghuhula. Mas lalong nakadama ng kaba ang dalaga nang tuluyan na silang makapasok. Madilim ang loob ng tent. Ngunit nakapagtatakang napakalamig nun sa loob kahit pa nga tirik na tirik ang araw sa labas. Maupo ka na muna para mapag-usapan natin kung ano ba ang ipinunta mo rito. Ako nga pala si Zora. Anong yung pangalan? Opo, Lizelle Vergara po ang pangalan ko. Lizelle, ano ba talagang yung sadya? Gusto kong marinig kung ano ba talaga yung saloobin sa pagtungo mo rito. Alam ko po na imposible ang tulong na hihilingin ko. Pero nahihirapan na po ako eh. Buong buhay ko po panay panglalait at pang-aalipusta nang natatanggap ko. Hindi lang po sa ibang tao, kung hindi maging sa aking pamilya. Dahil ba sa panlabas na anyo mo? Opo, lalo na po sa malaking itim na balat sa aking muka. Maging kalahati ng katawan ko na parang may kaliskis ng isda. Ang sabi po ng ama ko, ipinaglihiraw po ako ng aking yumaong ina sa isang isdang may batik-batik, kaya raw po naging ganito ang itsura ko. At gusto mong mawala ang lahat ng mantsa sa iyong balat. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanilang pagitan. Ilang beses pang nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lizelle bago kinakabahang sinabi ang kanyang hiling. Gusto ko pong gumanda, yung tipong artistahin po ang itsura. Maputi, matangos ang ilong, mapungay na mga mata. Medyo mabigat pala ang nais mo eh. Ang buong akala ko, kaunting solusyon lang ang kakailanganin mo. Nakikiusap po ako sa inyo. Buong buhay ko po gusto ko pong maging maganda. Yung hinahangaan po ng lahat. Alam ko pong imposible ang gusto ko, pero sana po matulungan niyo ako. Pero hindi ako doktor ha. Hindi ko kayang palitan ng lahat. Limitado lang ang aking kakayahan. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Lizelle nang marinig ang sinabi ni Zora. Nawalan na siya ng pag-asang maabot ang kanyang pangarap. Habang si Zora naman ay tumayo sa kanyang kinauupuan at lumapit sa isang aparador na natatabingan ng kulay itim na tela.
Pagkabukas ng aparador, pinadaanan niya ng haplos ang mga boteng may laman ng iba't ibang kulay na likido. Nang magawi ang kanyang kamay sa boteng naglalaman ng kulay asul na likido, kinuha niya yon. Ipinagitna niya sa kanyang mga palad ang bote at saka siya umusal ng mga lengguaheng siya lang at mga kagaya niya ang nakakaintindi rito. Matapos gawin yon, muli siyang bumalik sa harapan ni Lisel na umiiyak pa rin. Tumahan ka na, walang magagawa ang pag-iyak mo. Mukhang hanggang pangarap ko na lang talaga ang pagganda. Hindi naman ako mayaman para makapagparetoke. Bukod sa mga panglalait at mga alipusta, ano pa ba ang pinakadahilan ng hiling mo? Gusto ko rin pong maranasan na mapuri, ang mahalin at ingatan, ang hangaan. Sige, tutulungan kita, pero sa isang kondisyon. Talaga po? Tutulungan niyo po ako? Naku, maraming salamat po. Hep, anong salamat? Hindi mo yata narinig ang sinabi ko eh. May kondisyon akong ibibigay sa'yo. Kahit ano pa po ay gagawin ko para gumanda lang. Tinitigan munang mabuti ni Zora si Lisel. Pinapakiramdaman niya muna kung maaari ba niyang mapagkatiwalaan ang dalagang humihingi ng tulong at ng ekstrang serbisyo niya. Mukhang mabait ka naman at masunurin. Bueno, bago ko ibigay ang gamot na makakatulong sa'yo, nais ko munang mangako ka na hindi mo gagamitin ang pagganda sa masamang gawain. Gagamitin ang pagganda sa masama? Posible po ba yun? Pero sige po, pangako po, hindi ko po gagamitin ang pagganda sa masamang gawain. Tumango si Zora at saka inabot sa dalagang si Lisel ang boteng naglalaman ng kulay asul na likido. Nang makuha na yun ng dalaga, tinitigan pa niya yun ng mabuti. Matapos gawin yun, kunot ang kanyang noo na tumingin kay Zora. Paano po ako gaganda sa likidong ito? Inumin mo, pagkatapos ay isipin mong mabuti kung ano ba ang nais mong maging itsura. Ngunit kailangan maubos mo ang laman ng bote. Yun lang po, iinumin ko lang po ito tapos gaganda na ako? Oo, kailangan lang nating maghintay ng ilang minuto para makita ang epekto nito. Ilang buwan po ang itatagal ng epekto? Hindi buwan, hindi rin taon, kung hindi habang ikaw ay nabubuhay. Habang sinasabi yon ay nagsisindi naman ang mga kandila si Zora. Matapos niyang gawin ang pagsisindi, sinenyasan niya si Lisel na inumin na ang gamot. Tumalima naman ang dalaga. Inisang tunggalang niya ang likidong kulay asul. Napangiwi pa siya dahil sa mapaklang lasa nun. Pagkatapos inumin yon ay umupo muna siya. Dahil pakiramdam niya bigla siyang nahilo. Kalmado namang umupo si Zora sa tapat niya. Ilang minuto pa ang lumipas, napangiti na ang babaeng manghuhula. Kumuha siya ng isang salamin at iniabot yon kay Lisel. Nanginginig at kinakabahang kinuha niya mula sa kamay ng manghuhula ang salamin. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagharap nun sa kanyang muka. At nang makita niya ang bago niyang itsura, walang pagsidla ng sayang nararamdaman niya. Ako ba talaga to? Ang ganda! Ang kinis ng mukha ko! Ang tangos ng ilong ko! Totoo ba talaga ang nakikita ko? Hindi ba ako dinadaya ng aking paningin? Totoo ang nakikita mo. May iba ka pa bang gusto? Wala na po. Maraming salamat. Magkano po bang babayaran ko? Hindi ako nagpepresyo. Ikaw nang bahala kung magkano ang kaya mo. Mawawalan kasi ng bisa ang aking gamot sa oras na magbigay ako ng presyo sa aking serbisyo. Ganun po ba? Okay na po bang 5,000? Babalik na lang po ako sa susunod kapag nakaipon na po akong muli. Okay na yan. Huwag mo lang kalimutan ang kondisyong na pag-usapan natin, ha? Naku, maraming salamat po. Aalis na rin po ako. Hinatid naman ni Zora palabas ang dalagang kliyente. Kumaway pa siya habang papalayo na ito sa kanya. Malaki ang ngiting ipinamaypay niya ang 5,000 na ibinayad ng kliyente. Hoy, Zora! Lola Tina, magandang umaga sa inyo. Iba ang dalagang pumasok kanina sa tent mo Sino yon? Siya rin po yun. Kaya nga po mukhang maaga na naman akong makakapagpahinga Nagbigay ka na naman ba ng ekstrang serbisyo? Hindi ba sinabihan na kita noon na tigilan mo na ang sideline mo? Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Hindi ka ba natatakot sa Diyos sa ginagawa mo?
Si Lola Tina naman eh. Lola, alam niyo po, ang hirap-hirap po ng buhay ngayon. Wala po akong mapapala kung panay panghuhula lang ang gagawin ko. Hindi ko po ikayayaman yon. Huwag na po kayong mag-alala pa. Mamaya ay mangungumpisal ako at magbabahagi sa simbahan ng biyayang natanggap ko. Ay nako, ewan ko sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noon sa iyong ina? Ganyang-ganyan din siya. O ano ang napala niya? Yumaman ba siya? Hindi ba? Bagkus napahamak pa siya. Ayun, nabaliw at tumalon sa building. Ilang beses ko na pong narinig yan, Lola Tina. Sige na po, maglilinis pa po ako ng tent ko eh. Ililibre ko na lang po kayo ng tanghalian mamaya. Ikaw talaga. Napangiti na lang si Zora kay Lola Tina bago tuluyang bumalik sa kanyang tent. Hindi naman nabago sa kanya ang paninermo ng matandang babae. Sapagkat bata pa lang siya, kilala niya na ito. Tinulungan din siyang makabangon noon ng matanda nang mamatay ang kanyang ina. Kaya pamilya na ang turing niya sa matanda. Sa araw-araw ay ganun ang senaryo sa buhay ni Zora. Hindi man araw-araw na may humihingi ng ekstrang serbisyo ay hindi naman siya nawawala ng kliyenteng nagpapahula. Ang iba pa nga ay suki na niya, kagaya na lang ni Kuya Raul. Zora, kumusta ka na? Kuya Raul, ayos lang ako. Kumusta ang mga negosyo? Ayun, nagkatotoo nga ang sinabi mo. Talagang swerte nga ang ibinigay mo sa aking pantaboy ng malas. Magpapahula ka ba ulit? Oo sana. May plano kasi kung magnegosyo pa ng iba. Kaya lang ay nag-aalinlangan ako. Pwede mo bang silipin ang kapalaran ko? Oo naman, halika pumasok ka muna sa muntikong tent. Pumasok nga sila sa loob ng tent. Magkaharap na umupo sila sa lamesang pabilog kung saan nakapatong ang mga baraha ni Zora. Sa tabi ng baraha ay may posporo at insenso. Sinindihan yon ng manghuhula at saka ipinadaan ng paulit-ulit sa barahang nasa kanyang gilid. Nang matapos na siya sa kanyang pagriritual, sinimulan na niya ang panghuhula. Ilang beses niyang binalasa yon at saka pinakat kay Raul. Kagaya ng dati ay inilatag na niya ang baraha ng nakataob. Pinakuha niya ng 7 baraha si Raul. Matapos makapili ay isa-isang binuksan niyo ng manghuhula. Napapangiti pa siya habang nalalantad ang mga baraha. Maganda ba ang sinasabi ng mga baraha? Oo, mukhang kumapit na talaga sa'yo ang swerte ah. Anong sabi? Ayon sa baraha, mabilis na makikilala ang plano mong negosyo. Konektado sa pagkain ng negosyong naiisip mo ano? May pag-aalinlangan ka nga, iniisip mo na baka hindi tangkilikin, lalo na at marami kang makakalaban sa linyang yon. Pero sabi ng baraha mo, ituloy mo, huwag kang magpapadala sa iyong takot. Sunod-sunod ang swerteng darating sa'yo. Salamat! Itutuloy ko ang negosyong yun. Ay, sandali. May anak po ba kayo, Kuya Raul? Nakikita ko kasi sa baraha na isang malapit sa iyo na mas batang lalaki ang makakaranas ng napakalaking problema. At kahit maging mapera pa kayo, hindi yun mababago pa. Wala akong anak. Pero ako nag-aalaga sa ulila kong pamangkin. Bakit? Anong nakikita mo sa kanya? Hindi malinaw eh, kaya mas maganda kung siya na lang ang pumunta sa akin. Pero mukhang hindi ito konektado sa pinansyal, kasi pagyaman talagang nakikita ko sa mga baraha mo eh. Wala ka rin namang problema sa kalusugan. Ganun ba? Ano na naman kayang gagawing kalokohan ng batang yun? Hindi bale, papapuntahin ko na lang siya rito. Tama, para masilip natin ang kanyang kapalaran sa hinaharap. Gusto mo bang ituloy ko pa ang panghuhula? Tumangu-tango si Raul, kaya naman ipinagpatuloy nila ang nasimulang hula. Lumipas pa ang mga minuto at natapos na rin sila. Kagaya ng dati, satisfied na naman si Raul. Ngunit bago siya umalis, muli siyang bumili ng pampaswerteng gamot kay Zora. Hindi naman siya nagdalawang salita sa manghuhula. O, kagaya ng dati, dapat na iwisik mo ang likidong ito sa buong pwesto ng negosyo mo. Pagkatapos, magsindi ka ng insenso na may kasamang hibla ng iyong buhok. Pag nagawa mo yon, siguraduhin mong nakasara ang lahat ng pinto at mga bintana ng tindahan para hindi lalabas ang swerte. Oo, natatandaan ko. Kailangan ding patay ang lahat ng ilaw sa loob at tanging ilaw lang na naliliwanagan ng front door. Tama. Maraming salamat talaga, Zora. Ikaw ang nagbigay ng swerte sa buhay namin. Hindi ako nagbigay niyan. Binabasa ko lang naman ang sinasabi ng iyong baraha eh. Ito nga pala ang bayad ko.
dinagdagan ko na yan ha. Sabi nga nila, share your blessings. Para dodoble rin ang blessing na papasok sa buhay ko. Nakangiti namang tinanggap ni Zora ang isang puting envelope na naglalaman ng pera. Hindi pa man nakakaalis si Raul ay sinilip na niya ang laman nun. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang makapal na bungkos ng tig-1,000 at tig-500. Kuya Raul, sandali po. Masyado pong malaki ang perang ito. Hindi ko po kayang tanggapin ang ganitong halaga. Tanggapin mo na. Hindi pwedeng hindi mo tanggapin yan. Lalo na't panay swerte ang pinapasok mo sa buhay ko. Isa pa ay maliit na halaga lang naman yan. Sige na nga po. Pero idodonate ko sa simbahan ng iba ha. Tapos bibigyan ko rin sila Lola Tina. Tama. Oh, sige na. Aalis na ako ha. Paplanuin ko munang mabuti ang bagong negosyong gagawin ko. Oo, sige, salamat. Malawak ang mga ngiti ni Zora habang sinusundan niya ng tingin si Kuya Raul hanggang sa mawala na ito. Doon naman lumapit sa kanya si Lola Tina. Nagulat pa siya nang kalabitin siya ng matanda. Psst! Si Raul yun, hindi ba? Hay, Lola Tina, bakit po ba kayo nanggugulat? Aba, malay ko ba na magugulat ka? Hindi ka naman dating magugulatin eh. Anong nangyayari sa'yo? Bigla-bigla na lang po kasi kayong nangangalabit eh. Maiba po ako. Gusto niyo po ba munang magmerienda? Sagot ko po. Aba, mukhang malaki na naman ang tip sa'yo ni Raul ah. Matapat namang inamin ni Zora kay Lola Tina ang tungkol sa malaking pera na natanggap niya. Maging ang matanda ay nagulat. Kaya naman ikinuwento niya rito ang biglaang paglago ng negosyo ni Kuya Raul. Sinabi na rin niya ang tungkol sa pagbibigay ng donasyon sa simbahan. Masaya naman si Lola Tina sa narinig. Isa rin kasi ito sa maraming deboto ng simbahan. Habang si Raul, nang makauwi na sa kanilang bahay, nadatna ng kanyang pamangkin na malalim ang iniisip. Oh, Tope. Ang lalim yata ng iniisip mo ah. Ayos ka lang ba? Mano po, Tito Raul? Ay, naisip ko lang po kung pangit ba ako? Pangit ba ang ugali ko? Ano po ba ang problema sa akin? Bakit lahat na lang ng babaeng nagugustuhan ko, binabasted lang ako? Ang iba pa nga po, tinatawanan at tinahamak ako. Iho, wala naman talaga sa'yo ang problema eh. Kaya lang ay masyadong matataas ang babaeng inaabot mo. Katulad na lang ni Kylie. Modelo yun. Don't get me wrong ha. Gwapo ka, mabait at may pera. Kaya lang may mga babae talaga. Ang gusto ay mga lalaki na malalaki ang katawan. Magdadalawang buwan na po ako nagpapalaki ng katawan ko sa gym. Kaso hanggang dito lang po talaga ang kaya ng katawan ko eh. Baka kasi hindi talaga sila ang babaeng nakalaan sa'yo. Siguro nga po. Maiba po ako. Saan po ba kayo nanggaling? Mukhang ang saya-saya niyo po ah. Oo. Masayang masaya ako. Magkakaroon na naman tayo ng bagong negosyo. At batid kong mas magdadala ng yaman to. Nagkibit balikat lang si Tope, habang si Raul naman ay tutungo na sana sa kusina para kumuha ng inumin nang biglang maalala nito ang sinabi sa kanya ng manghuhulang si Zora. Ay, oo nga pala. Bago ko makalimutan, baka gusto mo magpahula ron sa lagi kong pinupuntahan. Seryoso po kayo? Manghuhula? Ano naman po magandang maidudulot ng pagpunta ko sa kanya? Marami. Nakikita mo ba ang lahat ng meron tayo? Ano pong koneksyon nun? Talagang malakas naman po ang negosyo nyo noon pa man. Yun ang akala mo. Naranasan ko rin na maghirap. Naalala ko pa nga, papalubog na ang negosyo kong bigasan. Naloko kasi ko ng supplier. Nagdadasal ako noon at umiiyak sa loob ng simbahan sa Quiapo. Doon ko nakilala ang manghuhulang si Zora. Nilapitan niya ako at inalok ng tulong. Nung una akala ko scam, pero sinubukan ko pa rin ang ibinigay niyang tulong. Kaya eto na tayo ngayon. May magandang buhay, marangyang buhay at malakas na negosyo. Dahil lang po sa hula kaya tayo yumaman? Siyempre hindi. Pero espesyal si Zora. Kapag alam niyang kailangan mo ng ekstrang serbisyo, ay wala nang tanong-tanong na ibibigay niya yun. Kailangan mo lang maging totoo sa kanya.
Napakunot ang noo ni Tope sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Ngunit sinigurado naman sa kanya ng matandang lalaki na malaki ang maitutulong nito sa kanyang problema. Napakibit-balikat na lang siya at ngumiti sa kanyang tiyuhin. Lumipas pa ang mga araw at may nakilala siyang isang magandang dalaga sa isang convenience store. Isang simpleng kahera lang siya, ngunit sa unang kita pa lang nabihag na kaagad ang puso ni Tope. Ito lang po ba, sir? Bali 121 lang po. Ha? Oo. Sandali. Ito. I receive 500 pesos. Ito po ang sukli niyo, sir. 1,2,379. Salamat po. Balik po kayo ulit. Natulala si Tope nang makita niya ang magandang ngiti ni Lisel. Kung hindi pa pumitik-pitik ang dalaga sa kanyang harapan, ay baka inabot pa siya roon ng mas matagal. Ayos lang po ba kayo, sir? Oo. Okay lang ako. Pasensya na ha. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tinatanong mo ang pangalan ko, sir? Ako po si Lisel. Kayo po, sir. Huwag na sir. Tawagin mo na lang akong Tupi. Nagkamay ang dalawa. Nang mahawakan ni Tope ang kamay ni Lisel ay hindi niya mapigilan ng mamula. Bagay na ikinahihiya niya sa tuwing nangyayari yon. Lalo na at mestizo siya. Kaya naman kitang-kita ang pagkukulay kamatis niya. Plano pa sana niyang makipag-usap sa dalagang maganda. Ngunit isang customer ang tumapik sa kanya at tinanong kung tapos na ba silang maglandian. Kaya naman napapakamot na lang si Tope ng kanyang batok. Wala siyang nagawa kundi ang umalis na lang at umuwi. Pagdating sa bahay, naabutan niyang nagbibilang ng pera sa sala ang kanyang tiyuhin. Tito? Bakit dito po kayo nagbibilang? Hinihintay kasi kita. Ano ba yung binili mo? Siopaw po at ice cream. Sa inyo na lang po itong siopaw. Bakit nyo nga po pala ako hinihintay? Salamat. Sakto. Bola-bola ba to? Bola-bola nga. May ba ako? Tatanungin sana kita kung nagpunta ka na ba sa manghuhulang sinasabi ko. Tungkol po ba dun? Naku, nakalimutan ko po. Hindi pa po ako nagpupunta. Aba, kung talagang gusto mong magka-girlfriend, ay dapat ay puntahan mo na. Lalo na't napag-iiwanan ka na ng mga kasabayan mo. Kanina nagpunta sa store natin si Mendoza, yung kaklase mo dati sa koleyo. Kasama niya ang asawa at anak nila. Ako kaya, kailan kaya ako magkakaapo sa'yo? Bata pa naman po ako. Pero sigurado po ba kayong magaling yung manghuhula? Abay, oo naman. Garantisado. Matapos ang kanilang pag-uusap, nabuo na rin ang pasya ni Tope. Susubukan niya munang mapalapit kay Lisel. At kung makikita niyang may pag-asa, ay hindi na niya kakailanganin pang magpunta sa sinasabi ng kanyang tiyuhin. Napapangiti pa siya habang iniisip kung ano nga ba ang ipapahula niya. Nang bigla na lang niyang maalala ang magandang mukha ni Lisel habang nakangiti. Para pa siyang nagde-daydream habang kinakain ng ice cream na binili niya. Sa mga lumipas na araw, panay lang siyang nagpapapansin kay Lisel hanggang sa maging magkaibigan sila. Lumipas pa ang 1, 2 at 3 linggo. Plano na sanang magtapat ni Tope kay Lisel. Ngunit nakita niya itong may kausap na ibang lalaki. Mas nabalot pa ng selos ang kanyang dibdib nang yakapin ng magandang lalaki ang kausap nito. Kaya naman pagka-uwi sa kanilang bahay, kaagad niyang tinanong ang kanyang tiyuhin kung saan ang eksaktong pwesto ng manghuhula. Hindi ka pa rin ba nagpupunta sa Quiapo? Hindi pa po. Pero ngayon, desidido na po ako. O sige, alam mo ba yung simbahan sa Quiapo? Sa labas nun, may mga nakahilerang stall. Puntahan mo yung nag-iisang may trapal na kulay ube. Paano po ako makakasigurado kung tama ang napuntahan ko? May matandang babae na nagtitinda ng kandila at sampagita sa tabi niya. Hanapin mo si Zora. Kilala siya ron. Pag nagkita na kayo, sabihin mong pamangkin kita. Sige po. Kinabukasan ay lumakad na si Tope. Pagdating sa harap ng simbahan, kaagad niyang nakita ang sinasabing tolda ng kanyang tiyuhin. Namumukod tangi ngayon. Nag-iisa lang ito na may ibang kulay na gamit. Bukod pa ron ay saradong-sarado pa ang pwesto.
Naglakad siya palapit doon. Sinalubong naman siya ng matandang sinasabi rin ni Raul. Iho, Kandila, iba-iba ang kulay at laki. May sampagita rin akong tinda. Pagbalik ko na lang po. Sige po pala, bibili na po ako ng sampagita. Ilan ang kukunin mo? Sariwa pa ang mga yan, kagagawa ko lang. 3 na lang po. Magkano po ang isa? 25 ang 3 tali. Sige po. Nang makuha na ni Tope ang kanyang binili ay nagtaka pa siya sapagkat ang sabi ng matanda ay 25 ang 3 tali. Ngunit 3 tig-3 set naman ang inabot sa kanya. Kaya tinanong niya ang matandang babae. Sinabi lang nito na 1 tali ay 3 talaga ang laman. Napakamot naman sa ulo ang binata. Hindi rin kasi siya sanay bumili ng sampagita para sa kanilang santo eh. Madalas ang tsuhin niya ang gumagawa nun. Muli ay naglakad siya papalapit sa pwesto na may kulay ubeng tolda. Tao po! Pagkasabi nun ay biglang may humawi ng kurtina sa kanyang harapan. Bumungad sa kanya ang isang babaeng hindi pa naman katandaan. Nakangiti ito sa kanya at binati siya. May kailangan ka ba, binata? Magpapahula? Opo. Pamangkin po ako ni Tito Raul. Siya po ang nagpapunta sa akin dito. Pasok ka. Pumasok si Tope sa loob ng tent ni Zora. Napakislot pa siya nang maramdaman ang lamig ng kanyang buong katawan. Nagtataasan din ang kanyang mga balahibo. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng takot. Napanatag lang siya nang muling magsalita na si Zora. Maupo ka muna. Talagang sinabihan ko ang iyong tsuhe na papuntahin ka rito. Talaga po? Kaya pala niya ako kinukulit. Oo, lumabas ka kasi sa barahan niya eh. Handa ka na bang malaman ang iyong hinaharap? Sandali lang po. Hindi ko po gustong malaman ang hinaharap ko. Ang gusto ko po sana magpahula tungkol sa love life ko po. May gusto po kasi akong babae. Gusto ko lang pong malaman kung siya na po ba. Tumangulang si Zora at kagaya ng dati binalasan niya ang kanyang mga baraha. Pagkatapos pinahati niya yun sa 3 pakaliwa. Ikinalat niya ang mga baraha sa lamesa at pinapili ng 8 cards si Tope. Kumuha ka ng 8 cards. Huwag mo munang ipapakita sa akin, ha? Sige po. Sinunod nga ng binata ang sinabi ni Zora. Pagkatapos ay iniabot niya ang 8 cards sa manghuhula. Nang dumikit ang daliri ni Tope sa kamay ni Zora, ay bigla na lang napamulagat ang manghuhula. Napahigpit din ang hawak niya sa mga baraha. Napansin naman yun ng binata. Ayos lang po ba kayo? Oo. Pasensya ka na. Nagkibit balikat lang si Tope, habang si Zora naman ay napapaisip sa kanyang nakitang mga imahe. Nakita niya kasi ang kulay itim na bumabalot dito. Bukod pa ron ay may nakita rin siyang mga sugat ang lalaki sa muka at braso. Umiling ang manghuhula at sinimula ng buklatin ng mga baraha. Ano po bang sinasabi ng mga cards? Lagi ka bang nababasted? Ha? Paano niyo po nalaman? Lumabas sa baraha eh. Lagi kang pinapaasa pero hindi ka naman nila binibigyan ng pagkakataon. Ngunit may nakikita ko ritong isang babae na mamahalin mo ng lubusan. Wala akong makitang detalye sa kanya eh. Ngunit nakikita ko ritong magsasama kayo. Kaya lang kailangan mong maging maingat. May panganib na paparating. Isang madilim na pangyayari ang magaganap bago mo mas maintindihan kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Ang babae po bang sinasabi niyo yung sinabi ko sa inyo kanina? Oo. Ayos lang ba na magpanibagong balasa tayo? Nais ko lang makumpirma ang katauhan ng babaeng ito. Hindi na po kailangan. Sapat na po sa akin ang malamang makakasama ko siya. Ibig sabihin, may pagkakataon ako sa kanya. Kaya lang po, mukhang may iba siyang gusto. Bueno, kung yan ang pasya mo, wala naman akong magagawa. Aminin ko po sa inyo hindi po talaga hula ang ipinunta ko rito. Napangisi naman si Zora sapagkat nang sabihin pa lang ng binata na ang tanging nais niyang ipahula ay tungkol sa usaping puso, naramdaman na niyang may iba pa itong pakay. Kaya naman walang sali-salitang tumayo siya at kinuha sa kanyang lalagyan ng isang boteng naglalaman ng kulay pulang likido. O ito,
Tanggapin mo, pero wag mong aabusuhin. Nagkakaintindihan ba tayo? Ano po ito? Ano bang kailangan mo para mapaibig ang dalagang inaasam mo? Ang ibig niyo pong sabihin, gayuma po ito? Mamahalin na ako ng gusto ko? Oo, pero wag mong aabusuhin. Ano pong ibig niyo sabihin? Isang patak lang kada linggo ang gamit niyan. Huwag kang lalabis o huwag ka ring magkukulang. Sapat na siguro yon para magkasama kayo habang kayo ay nabubuhay. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Hindi na ako kailanman mababasted. Magugustuhan na rin niya ako. Nakangiting tumangutangulang si Zora. Tiwala naman ang manghuhula na susunod ito sa kanyang bilin. Pamangkin naman kasi siya ni Raul na regular naman niyang kliyente. Matapos ang kanilang pag-uusap, masayang umalis si Tope at umuwi na. Ngunit bago yon ay nag-abot muna siya ng pera kay Zora. Kaya masayang-masaya na naman ang babae. Ngunit gaya ng dati, pagkaalis pa lang ng kanyang kliyente, hinarap na naman siya ni Lola Tina. Kakaiba na naman ang mga ngiti mo Kumikislap pang yung mga mata sa saya. Mukhang nakadali ka na naman Si Lola Tina talaga, oo. Tumulong lang po ako sa problema ng binatang yon. Lagi raw po kasi siyang binabasted Yung binata kanina, kagwapo nun. Nababasted pa rin. Kaya nga po ayun naawa po ako, tinulungan ko na. Nako, wag mong sabihing umulit ka na naman. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ko na alam kung anong pangaral pa ang gagawin ko para lang pakinggan mo ang mga babala ko. Ay, nagugutom po ako. Kayo rin po ba? Tara, libre ko na po kayo. Nako, iniiba mo na naman ang usapan Ikaw talagang bata ka. Kung hindi ko lang kaibigan ng yumao mong ina, pababayaan na lang kitang mapahamak Alam ko naman pong nag-aalala lang po kayo sa akin. Pero totoong nagugutom na po ako. Napapailing na lang na iniwan ni Lola Tina ang babaeng manghuhula. Habang sa bahay nila Tope, masayang nagluluto ang binata ng pininyahang manok para ibibigay niya yon kay Lisel. Nilagyan din niya ng gayuma ang pagkain. Nang matapos na ang binata, nagpunta na siya sa pinapasukan ni Lisel. Pagdating sa convenience store, kaagad na lumapit siya sa dalagang iniibig. Sakto naman na wala pang customer. Magandang tanghali, Lisel. Dinalang kita ng tanghalian. Aba, may patanghalian ka pa ngayon Anong meron? Kaarawan mo? Ikaw talaga. Kailangan ba may handaan pa bago kita dalan ng tanghalian? Ang bait May sasabihin ka sa akin Suhol siguro yan. Ito naman, suhol ka agad. Hindi ba pwedeng gusto ko lang ipatikim sa'yo? Bakit nga? Nakalimutan mo na ba? Magtatayo ng negosyo ang tito ko. At negosyong pagkain ang gagawin niya. Plano ko kasing isuggest sa kanya yung pininyahang manok. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Hintayin mo lang ako sandali May binili lang kasi ang kasamahan ko. Tumangulang si Tope at saka lumakad papunta sa isang sulok kung saan nakapwesto ang upuan at lamesang mahaba na nakadikit sa salamin ng tindahan. Ilang sandali pa dumating na ang hinihintay ni Lisel, kaya lumapit na ito sa binatang naghihintay. Tope, nainip ka ba? Hindi naman. Upo ka na para makakain ka na ng tanghalian. Ang iksi pa naman ng break time nyo. Sandali, kukuha ko ng ekstrang plato at kubyertos. Hindi na. Kumain na ako kanina bago kita dinalhan. Ganun ba? Salamat. Matikman ko nga itong pininyahang manok ala Tope. Ngumiti ng malapad si Tope, lalo na nang makita niyang sumubo na si Lisel. Sarap na sarap ang magandang dalaga sa dala niyang pagkain. Hindi na siya makapaghintay sa paggana ng gayumang ibinigay ng manghuhulang si Zora. Nang matapos ng kumain si Lisel, nagpaalam na rin siyang uuwi. Oh, anong tingin mo sa luto ko? Panalo! Paniguradong magugustuhan ng magiging customer niyo. Ang sarap at nuot hanggang sa buto ang linamnam Talaga? Mabuti naman at nagustuhan mo. Sa susunod na linggo, dadala naman kita ng ibang putahe. Pero bago yun, pwede ba kitang sunduin mamaya para ihatid sa tinutuluyan mo? Ang dami mo pang sinabi. Gusto mo lang pala akong sunduin mamaya. Sige na, umuwi ka na. Hintayin na lang kita mamaya. 7 ang out ko, ha? Masayang masaya si Tope na umuwi ng kanilang bahay.
Pagbukas ng kanilang front door, bumungad sa kanya ang kanyang tiyuhin na nanonood ng palabas sa telebisyon. Kaya naman lumapit siya rito para magmano at kamustahin ang tindahang pinapatayo. Mano po, Tito Raul. Kumusta na po yung itinatayong tindahan? Kaawaan ka ng Diyos. Maayos naman sa site. Walang naging problema at aberya. Mukhang sa loob lang ng 2 linggo, makakapagbukas na tayo. Talaga po? Ano naman po magiging pangalan ng kainan natin? Tops Express. Naisip ko kasi na tumatanda na ako. Kaya ang bagong negosyo natin para talaga sa'yo. Alam mo na, hindi natin masabi kung kailan tayo mawawala sa mundong ibabaw. Naku, masamang damo po kayo. Imposibleng mawala kayo kaagad sa mundo. May kasabihan nga po tayo na mahirap mamatay ang masamang damo. Hay, nako ka talagang bata ka. Nagdadrama ako dito eh. Ay, maiba ako. Napuntahan mo na ba ang manghuhulang si Zora? Napuntahan ko na po, kaya wag na po kayong mag-alala. Ano ang sabi niya? Maganda ba ang hinaharap mo? Wag na po kayong magtanong. Sikreto na po namin yun ang manghuhula. Baka pag sinabi ko po maudlot pa. Okay, kampante naman ako dahil kilala ko si Zora. Alam kong hindi niya hahayaang malasin ang kanyang mga kliyente. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagkulong na sa kanyang silid si Tope. Humiga ang binata sa kanyang kama at inilabas mula sa kanyang tukador na nakalagay lang sa tabi ng kanyang kama ang bote na naglalaman ng gayuma. Masayang-masaya niyang pinagmasdan ang bote. Gaano kaya katagal bago tumalab ang gayumang ito? Di na bale, mamaya naman magkikita kami. Baka kahit kaunting pagkagusto, may maramdaman na sa akin si Lisel. Matutulog na muna ako. Saktong-sakto na pupunta ako mamayang 5:00 sa pinapatayong tindahan ni Tito. Naghikab muna si Tope bago niya maingat na ibinalik ang gayuma sa loob ng tokador. Pagkatapos nun, umayos siya ng higa at ipinikit na ang kanyang mga mata. Lumipas ang mga oras at sumapit na ang 4:00 ng hapon. Bumangon na si Tope at naligo. Bilang paghahanda sa kanyang pag-alis, hindi naman siya mabagal kumilos. Kung kaya bago pa mag-5:00 ay nakaalis na siya. Nang marating niya ang pinapatayo ng kanyang tiyuhin na tindahan, tumulong siya sa pag-aasikaso nun. Naging runner din siya para sa ilang gamit na kakailanganing ilagay. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pagsapit ng 7:00, nasa harap na siya ng convenience store. Bumaba siya ng kotse at pumasok na sa loob. Sakto namang palabas na rin si Lisel, kaya sinalubong na niya ang magandang dalaga. Lisel, sakto pala ang dating ko. Tope, akala ko hindi ka na dadating eh. Sabi ko naman sa'yo, susunduin kita, di ba? Tara na. Akin na ang bag mo, ako na magbibit-bit. Namumula namang iniabot ni Lisel ang kanyang bag sa binata. Ipinagbukas din siya ng glass door ng store. Habang naglalakad sila palapit sa nakapark na kotse ni Tope, hindi maiwasan ng dalaga na palihim na sulyapan ng binatang kasama. Pagdating sa nakaparadang sasakyan, pinagbuksan pa ng pinto ni Tope ang dalaga. Kinikilig namang sumakay si Lisel. Nang maisara na nga ng binata ang pintuan, tsaka siya umikot para sumakay naman sa driver's seat. Habang binabagtas nila ang daan pauwi sa inuupahang apartment ni Lisel, hindi maiwasang magtanong ang dalaga sa binata. Tope, may nais sana akong malaman eh. Ano yon? Gusto ko lang sanang malaman kung may girlfriend ka na. Siyempre wala. Kung meron man, paniguradong hindi kita kasama ngayon. Talaga? Wala ka pang girlfriend? Bakit mo naman naitanong yan? Kita naman ang ebidensyang wala. Kasi, paano ko ba sasabihin? Sasabihin ng ano? Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi dahil sa wala silang maisip na sabihin sa isa't isa, kung hindi dahil naghihintay lang si Tope sa sasabihin ng magandang dalaga na si Lisel. Ilang beses na humugot ng malalim na buntong hininga ang magandang dalaga bago bumaling paharap sa nagmamanehong binata. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin, pero sa palagay ko, may nararamdaman na ako para sa'yo eh. Nararamdaman? Oo, sa palagay ko, gusto na kita.
Matapos sabihin yon ng magandang dalaga, bigla na lang napapreno si Tope. Halos pareho silang kamuntikan ng mauntog. Mabuti na lang ay may suot silang seatbelt. Aray ko! Pasensya ka na. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Mabuti na lang at sinuot ko ang seatbelt. Alam ko na nabigla kita sa sinabi ko. Hindi ko rin maintindihan eh. Ang alam ko lang may nararamdaman ako sa puso ko at ikaw ang gusto ko. Gusto mo ko? Ibig mo sabihin, mahal mo ko? Nahihiyang tumangu-tangu si Lisel. Masaya namang hinila siya ni Tope at saka niyakap ng mahigpit. Totoo ba talaga to? Lizelle, handa akong ligawan ka araw-araw. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hindi na kailangan. Kung ako ang magiging girlfriend mo, napakasaya ko na. Pumapayag ka na maging girlfriend ko kahit hindi pa kita nililigawan ng formal? Tumangu-tangu si Lisel, kaya hinatak siya ni Tope at siniil ng halik ang kanyang labi. Simula ng gabing yun, araw-araw nang hatid sundo ni Tope ang magandang dalaga. Masaya naman sila sa relasyong kanilang pinasok. At kagaya ng sinabi ng binata, araw-araw niyang binibigyan ng bulaklak ang nobya. Ano na naman to? Sabi ko naman sa'yo hindi naman kailangang araw-araw mo kong bigyan ng bulaklak eh. Pero ito ang gusto ko. Hayaan mo na lang ako. Oo nga pala. Bukas magbubukas na ang Tops Express. Susunduin kita sa apartment mo ha. Sakto pala, day off ko bukas. Saan mo gustong kumain ng dinner? Ikaw nang bahala. Ang mahalaga naman sa akin ay magkasama tayo sa pagkain. Sa mall na lang tayo. Bibilan na rin kita ng maisusuot mo para bukas. Yun nga ang kanilang ginawa. Nagpunta sila sa pinakamalapit na mall. Namili muna sila ng isusuot ni Lisel para sa pagbubukas ng kainan nila Tope bago sila kumain sa mamahaling restaurant. Naging masaya naman ang gabi nilang yon. Ngunit hindi pa rin makampante si Tope. Lalo na nang makita niyang nakikipagnitian ang kanyang nobya sa waiter na kumukuha ng kanilang order. Nang magpaalam si Lisel na magpupunta muna sa banyo, sakto namang dumating ang kanilang order. Kaya kinuha niyang pagkakataon yun para malagyan ng gayuma ang pagkain ng kanyang nobya. Sa pagbalik ng magandang dalaga sa kanilang lamesa, sinimulan na rin nila ang pagkain. Ang sosyal dito, babe. Ang laki ng banyo. Parang mas malaki pa nga yun kesa sa apartment ko eh. Sinabi ko naman sa'yo na pwede kitang kuhanan ng kondo. Ayaw mo lang kasing pumayag. Hindi na, ikaw talaga. Ang mabuti pa kumain na tayo. Mukhang masarap ang lahat ng order natin ah. Sa bawat pagsubo ng pagkain ni Lisel, hindi napipigilan ni Tope ang mapangiti habang kumakain. Hindi naman yun napansin ng dalagang sarap na kumakain. Lumipas pa ang oras at natapos na sila. Hinatid na rin ng binata ang kanyang nobya sa apartment nito. Matapos ang gabing yun, nakampante na si Tope. Kinabukasan, maagang sinundo ng binata si Lisel. Kaagad silang dumiretso sa Tops Express. Naabutan na nila roon si Raul na nakikipag-usap sa ibang bisita. Nang makita sila ng may edad na lalaki, nilapitan sila nito at binati. Oh, mabuti naman at nandito na kayo. Hintayin lang natin si Father para sa ribbon cutting ha? Kumusta ka na, Lizelle? Ayos naman po. Tuloy na po talaga ang Tops Express natin. Masayang masaya ako na nakikita ko pa ang mga negosyong iiwan ko sa'yo pagdating ng araw. Pero mas magiging masaya ako kung mag-aasawa ka na. Tutal, nandyan naman si Lizelle. Baka naman plano nyo ng bumuo ng pamilya. Si Tito naman, ayoko pong madaliin si Lizelle. Abay, dali-dalian nyo. Gusto ko pang kumarga at makapag-alaga ng mga apo ko. Napapakamot na lang sa ulo si Tope dahil sa hiya sa sinabi ni Raul. Habang ang dalaga naman ay namumula sa kaalamang gusto siya ng tiyuhin ng kanyang nobyo. Ilang sandali pa, dumating na rin ang paring hinihintay nila. Si Tope ang pinaputol ng ribbon ng kanyang tiyuhin. Maayos naman ang lahat. Nang sumapit na ang gabi, hinatid na ni Tope si Lisel. Habang nasa loob sila ng sasakyan, kinausap ng binata ang maganda niyang nobya. Babe, naisip ko lang, ano kaya kung magsama na tayo? Mag-live-in? Oo, pakakasalan naman kita eh. Kaya huwag ka mag-alala.
Naisip ko lang kasi na mas makakatipid ka kung magsasama na tayo. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin sa bahay. Saan naman tayo titira? Hindi sa ayaw ko sa bahay ng tito mo ha. Kaya lang nahihiya ako lalo na't hindi pa tayo kasal. Wala namang problema. Pwede tayong kumuha ng sarili nating bahay. Kahit tulugan lang. Gagawin mo yun? Siyempre naman, lahat gagawin ko para sa'yo. Sige, pumapayag ako. Talaga? I love you, babe. Masayang-masaya namang nagyakapan ng dalawa, lalo na si Tope, sapagkat sa lahat ng babaeng kanyang minahal, tanging siya lang ang naging nobya niya. Kaya gusto na niyang lubos-lubusin. Nais pa niyang pakasalan ito. Ngunit bago yun ay nais niya munang masigurado ang itatagal ng gayuma sa magandang dalaga. Nang gabing yon na maihatid na si Lisel, kaagad niyang inayos at inimpake ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay humarap muna siya sa salamin at pinagmasda ng maganda niyang muka. Napangiti siya nang makita ang sariling refleksyon. Makinis pa rin ang kanyang balat. Wala pa ring nagbago simula nang mapaganda siya ng manghuhulang si Sora. Nang makontento na siya ay tsaka lang siya nagpahinga at natulog na. Kinabukasan, pagkahatid ni Tope kay Lisel sa trabaho, naghanap na siya ng lilipatan nila. Hindi naman siya nabigo dahil sa ilang oras niyang pagtititingin sa mga binibentang bahay, natagpuan na niya ang magiging tahanan nilang dalawa ng nobya. Kaya nang sumapit na ang uwian ni Lisel, kinuha na nila ang mga gamit ng magandang dalaga at dumiretso na sila sa kanilang bagong bahay. Ito ang magiging bahay natin? Ang ganda! Oo, pero hindi pa kumpleto ang gamit natin. Baka bukas makabili na ako ng mga gamit. Kahit pa unti-unti. Dito tayo bubuo ng pamilya. Napakasaya ko. Tara sa loob. Masayang pumasok ang dalawa sa kanilang bagong bahay. Simula ng araw na yon, unti-unti nang nagbago ang kanilang buhay. Sa paglipas ng isang buwan, malaki na ang ipinagbago ng ugali ni Lisel. Naging selosa na ito. Kagaya na lang ng gabing yon. Sinundo siya ni Tope sa trabaho at habang hinihintay ang nobya, nakipagkwentuhan ang binata sa kasamahan nitong babae. Kaya nang nasa loob na sila ng sasakyan, bigla na lang umiyak si Lisel at inaway si Tope. Ang saya mo habang nakikipag-usap kanina kay Charlene ha. Gusto mo ba siya? Nagagandahan ka ba sa kanya? Ano bang sinasabi mo, babe? Huwag mo sabihin sa akin na nagsiselos ka. Babe, wala ka naman dapat na pagselosan eh. Ikaw lang ang mahal ko. Sa mga mata ko, ikaw lang ang maganda. Sinungaling! Kitang-kita ko kung paano kang umiti habang kausap mo siya eh. Hindi mo naman siya dating kinikibo eh. Babe, huwag ka na magselos. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, hindi ko na siya kakausapin. Promise? Pero makikita mo pa rin siya. Eh di, hindi ko na siya titingnan. Mag-resign na lang kaya ako. Kung yan ang magpapakampante sa'yo, papayag ako. Tutulungan na lang kita sa Tops Express. Masayang sumang-ayon na lang si Tope dahil hindi na niya nais pang lumaki ang pagtatampo ng nobya. Kaya naman sa mga sumunod na araw, lagi niyang kasama si Lisel. Minsan ay iniiwan na niya ito sa kainan na kanyang pinapatakbo, lalo na kapag pinapatawag siya ng kanyang tiyuhing si Raul. At nang minsang mangyari yon, naabutan niyang sinisigawan at pinagagalitan ng nobya ang ilang mga tauhan nila. Nagmamadaling nilapitan niya ang mga ito. Oh, ano nangyayari? Eto kasing makating babae na ito eh. Masyadong ambisyosa. Alam mo ba na pinagnanasaan ka niya? Akala yata niya mapupunta sa kanyang lahat ng kita rito kapag naakit ka niya at naagaw sa akin eh. Ano? Tanya, totoo ba yan? Umiiyak namang nagpaliwanag ang kanilang kahera. Sinabi ng babae humahanga lang siya dahil kahit sa batang edad ay napapalakad ng maayos ni Tope ang kainan nila. Sinang-ayunan naman yun ng iba pang trabahador, maging ang kanilang serbidora. Kaya naman napahilamos na lang ng kanyang mukha si Tope at niyaya ang nobya na umuwi na muna sila. Ngunit hindi pa tapos si Lisel. Ganun na lang yun? Hindi ako makakapayag. Dapat sisantihin mo ang malanding babae na yan. Babe, please, umuwi na tayo. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Huwag mong sabihin na mas naniniwala ka pa sa kanya kesa sa akin. Hindi ganun yun. Sa ngayon, hindi ko pa siya matatanggal. Kailangan ko muna maganap ng papalit sa trabaho niya. Niloloko mo ba ako?
Hindi kita niloloko, babe. Umuwi na tayo. Alam kong pagod ka na. Fine! Ikaw babae ka? Ayoko nang makita pang pagmumukha mo rito bukas ha. Kapag nakita pa kita, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong nabuhay ka pa sa mundong ito. Tinignan lang ni Tope ang kanyang empleyado bago umalis kasama ang kanyang nobya. Habang nasa daan pa uwi, hindi napigilan ni Tope na kausapin ang kanyang magandang kasintahan. Kahit pa nga alam niyang maaaring magalit din ito sa kanya. Babe, napapansin ko na napapadalas ang pag-init ng ulo mo. May problema ka ba? Alam mo ang problema ko at yun ay ang mga malalanding haliparot na kagaya ng kahera natin sa Tops Express. Naku, kung hindi nga lang masama ang pumatay, baka naging kriminal na ako. Hayaan mo na lang sila, babe. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko eh. At hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Tandaan mo yan. Ikaw lang ang nasa puso ko. Kahit na, ayokong pinagnanasahan ka ng iba. Ang gusto ko ako lang, akin ka lang. Hindi malaman ni Tope kung matutuwa ba siya o matatakot kay Lisel ng mga sandaling yun, sapagkat tila nawala na ang mabait at mahinahong dalaga na kanyang inibig. Lumipas pa ang mga araw at mas lumala pa ang pagiging obses ni Lisel, kaya hindi na napigilan pa ni Tope ang magbukas ng kanyang saloobin sa kanyang tiyuhin. Nang magkita sila, humingi siya ng payo rito. Tito, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nasasakal na ako sa sobrang pagkasilosa ni Lizel. Hindi ko nga po alam kung saan niya nahuhugot ang pagsiselos na yun. Kinausap mo na ba siya tungkol dyan? Lagi ko naman pong sinisigurado sa kanya na siya lang ang mahal ko. Umamin ka nga sa akin. Ano ba talaga ang pinagawa mo kay Zora? Kasi kung nagpahula ka, malamang nasasabihin niya na maaaring mangyari ang bagay na ito. Naging desperado na po kasi ako eh. Ang gusto ko lang naman po eh, mahalin ako ng babaeng mahal ko. Hindi ko naman po inakalang ganito ang mangyayari. Ginayuma mo si Lisel? Nahihiyang yumuko si Tope. Batid niyang hindi naman talaga tama ang kanyang ginawa eh. Ngunit hindi rin niya inakalang ganito ang magiging epekto. Nais pa sana niyang maglabas ng kanyang saloobin sa kanyang tiyuhin nang may matanggap siyang tawag mula sa kanyang empleyado. Ayon dito, nagwawala sa kusina ang kanyang nobya. Kaya naman nagmamadali siyang nagpaalam kay Raul. Ano? Sige, pupunta na ako. Tito, pupunta muna ako sa kainan natin. May emergency lang po. O sige, mag-ingat ka ha. Huwag kang masyadong mag-alala. Tutulungan kitang lumapit muli kay Zora. Tumangulang si Tope. Patakbo siyang lumapit sa kanyang kotse. Nang makasakay na kagad, pinaharurot na niya yon. Halos paliparin na niya ang kanyang sasakyan para maawat ang kanyang nobya na kanya lang ginayuma. Wala pang kalahating oras ay narating na niya ang harap ng Tops Express. Pagkaparada niya ng sasakyan, patakbong pumasok siya sa loob ng kainan at dire-diretso siya sa kusina. Nagimbal siya ng madatnang sinasabunutan ni Lisel ang isa sa kanilang babaeng tagaluto. Walang sino man sa mga naroon ang magtangkang umawat. Takot ang lahat na madamay eh. Kaya hindi na nag-isip pa ang binata at kaagad na nilapitan ng nobya para awatin. Babe, tama na! Bitiwan mo na siya! Hindi! Ayoko! Masamang babae siya! Gusto kanyang agawin sa akin! Babe, nakikiusap ako sa'yo. Bitiwan mo na siya! At ipinagtatanggol mo pa ang babaeng ito? Mas pinapanigan mo ba sila kaysa sa akin? Babe, hindi ganun yun. Kumalma ka na muna. Padabog na binitawan ni Lisel ang buhok ng tagaluto. Pero nagulat si Tope nang tumingala ito. Doon lang niya nakita ang malaking paso sa mukha nito. Kaya naman sinenyasan niya ang ilang empleyado na ilayo na ang tagaluto. Doon lang sila kumilos. Inalalayan nila ang babae palabas ng kusina. Nang makalabas na ang lahat, tsaka niya hinarap si Lisel. Ano na naman bang gulo to? Sinabi ko naman sa'yo na wala kang dapat ipagselo sa kahit na kanino. Huwag ka nang magalit sa akin, babe. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko kanina eh. Siya naman kasi. Narinig kong sinabi niya na pogi ka raw at kanin na lang daw ang kulang. Babe, pinagpapantasyahan ka niya eh. At bilang girlfriend mo, hindi ako makakapayag na bastusin kanila ng ganon. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Hindi ko na alam, babe. Ang laki-laki na ng ipinagbago mo. Hindi na kita kilala. Hindi mo na ba ako mahal?
Wala akong sinabing ganyan. Alam na alam mong mahal kita. Pero maling-mali na eh. Sobra na. Hindi naman ganito ang gusto ko. Pangit na ba ako sa paningin mo? Bakit ganyan ka? Bakit hindi mo ako maintindihan? Umuwi na lang tayo. Pagod ako. Hindi pa man nakakasagot si Lisel, iniwan na niya ang kanyang nobyo. Natatarantang kinapa niya ang kanyang muka at nanalamin sa pinto ang salamin ng malaking freezer. Tinignan niyang mabuti kung bumalik na ba ang pangit niyang muka. Ngunit kahit anong pabaling-baling ay hindi pa rin naman nagbabago ang kanyang anyo. Maganda pa rin siya. Hindi rin bumalik ang malaking balat niya sa muka. Doon nabuo ang kanyang pasya na babalik siya sa manghuhula sa Quiapo. Sa palagay niya kasi, hindi na nagagandahan pa si Tope sa kanya. Nang gabing yun, pagka-uwi nila ay malamig ang pakikitungo ni Tope kay Lisel. Kahit anong gawin niyang pagpapapansin, binabaliwala siya ng nobyo. Masama man ang loob ay nakatulugan na lang niya yon. Kinabukasan, maagang gumising ang magandang dalaga at pinuntahan si Sora. Anong kailangan mo? Magpapahula ka ba? Hindi po, nandito po ako para bumili ng gamot. Gamot? Para saan? Hindi na po ako maganda sa paningin ng boyfriend ko eh. Kaya sa palagay ko, nawawala na po ang epekto ng pinainom niyo sa akin. Nagpapatawa ka ba? Wala akong makitang diferensya sa itsura mo. Paano mo nasabing nawawala na ang bisa ng ginawa ko? Pero hindi na po nagagandahan sa akin ng boyfriend ko eh. Ayoko po siyang mawala. Lisel, tama ba? Ang tulong na hinihingi mo sa akin noon ay pagpapaganda. Ibinigay ko yun sa'yo. Kaya sana naman wag mong abusuhin. Isa pa, hindi naman kasama sa pagganda mo ang garantiya na mapapaibig mo ang lalaking mahal mo. Handa po akong magbayad kahit magkano, basta gumanda lang ako. Patawad, pero hindi ko maibibigay ang gusto mo. 50,000, handa akong magbigay. Kung hindi pa sapat, ikaw na ang magpresyo. Ang mabuti pa umalis ka na, hindi na kita matutulungan pa. Mukhang nakalimutan mo na ang pinag-usapan natin. Nagmamakaawa pa rin si Lisel, ngunit buo na rin ang pasya ni Zora, kaya umuwing luhaan ang magandang dalaga. Sa kanyang pag-uwi, inabutan niya si Tope na nakabihis at handa nang umalis. Sinubukan niyang humalik dito bilang pagpapaalam kagaya ng dati. Ngunit umiwas lang ang binata at nagmamadaling sumakay ng kanyang sasakyan. Naiiyak namang nakatanaw lang ang magandang dalaga. Lumipas pa ang mga araw at mas lalong lumala si Lisel. Halos ayaw na niyang palabasin ang kanilang bahay si Tope. Araw-araw na rin silang nag-aaway. Kaya naman nagpasya ang binata na tawagan ng kanyang tiyuhin na si Raul para sunduin siya. Tito Raul, hindi po ba kayo busy ngayon? Hindi naman. Bakit? May problema ba? Si Lisel po kasi ayaw kong palabasin ng bahay. Napapraning na naman. Baka pwede niyo po akong sunduin dito. Gusto ko po sanang puntahan ng manghuhula eh. Gusto ko na pong ipatanggal yung bisa ng gayuma. Sige, pupuntahan kita. Hintayin mo ako dyan. Matapos ang kanilang pag-uusap, bigla na lang nakarinig ng malakas na sigaw si Tope. Nanggagaling yun sa kanilang kusina. Nagmamadali naman niyang pinuntahan yun. Pagdating doon, inabutan niyang naghi-hysterical si Lisel. Anong nangyayari sa balat ko? Ah! Ang hapde! Lisel, ano nangyayari? Huwag kang lalapit! Huwag mo akong titignan! Ang makinis kong balat! Bakit? Bakit nangyayari ito? Nag-aalalang lumapit si Tope. Kahit pa nga sinabihan na siya ng nobya na huwag lumapit. Ngunit labis siyang nabigla nang makita ang napakaraming sugat sa braso ng kanyang nobya. Ano to? Bakit nagkakaganito ang balat mo? Sandali, dadaling kita sa ospital. Hindi pwede. Ayoko sa ospital. Pero kailangan kitang dalhin sa ospital. Kumawala si Lisel sa pagkakahawak ng kanyang nobyo na si Tope. Nang makawala ay nagtatakbo siya papasok ng kanilang silid. Doon ay natatarantang tinignan niya ang kanyang itsura sa harap ng salamin. Para siyang pinagbaksakan ng langit at lupa nang makitang nagsusugat na nga ang kanyang balat. May mga marka ring lumalabas na sa kanyang muka. Humahagulgol na napasigaw na lang siya sa sobrang takot na kanyang nararamdaman. Hindi niya inaasahang mangyayari ang bagay na yun. Ang tanging nais lang naman niya ay gumanda. Dala ng sobrang pighating nararamdaman,
nawalan siya ng malay. Yun naman ang inabutan ni Tope, nakabubukas lang ng nakakandadong pinto ng kanilang kwarto. Lisel! Tarantang nilapitan ni Tope ang walang malay na kasintahan. Sa kanyang paglapit, doon lang niya nakita na hindi lang pala sugat ang meron sa katawan ng kanyang nobya. Maging ang mukha nito naapektuhan na rin. Yun naman ang eksenang inabutan ni Raul. Nagulat pa ang tsuhin niya pagkakita sa kalagayan ni Lisel. Anong nangyari? Hindi ko po alam. Sa palagay ko po may kinalaman ng gayumang ginamit ko. Tito Raul, ano pong gagawin ko? Dalhin na muna natin siya sa ospital. Pagkatapos, dumiretso tayo kay Zora. Kung totoo ang hinala mo, tanging siya lang ang makakatulong sa atin. Opo. Babe, Lisel, patawarin mo ko. Hindi ko akalain ganito ang mangyayari. Huwag mo na munang dibdibin ang bagay na yan. Madali ka. Buhatin mo na siya. Umiiyak na binuhat ni Tope ang magandang dalaga. Nagmamadaling dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Pagdating doon, inasikaso lang nila ang mga kailangang ayusin bago sila umalis at nagtungo sa Quiapo. Ilang minuto lang ang biniyahe nila bago narating ang pwesto ni Zora. Pagdating doon ay walang paligoy-ligoy na sinabi nila sa manghuhula ang kanilang pakay. Zora, sinamahan ko ang pamangkin ko. Mukhang nagkaroon ng problema ang gamot na binigay mo. Paano nangyari yon? Sa tagal ko nang ginagawa ito, ngayon palang nagkaroon ng ganitong kaso. Ano bang nangyari? Aminin ko po. Sa palagay ko, napasobra yung gayumang napainom ko sa girlfriend ko. Isang beses isang linggo lang dapat na pinapainom yon. Paano mo nasabing sumobra? May mga panahon po na hinahaluan ko ang pagkain niya sa tuwing napapansin kong nanglalamig siya eh. Ano? Hindi ba't sinabihan na kita na makakasama kapag sumobra? Nakakadismaya ka naman. Malungkot na napayuko na lang si Tope dahil sa kahihiyang nadarama. Napahugot naman ng malalim na buntong hininga si Zora. Hay nako, tinulungan ko na nga kayo, ganito pa. Hindi na talaga ako magpapadala sa awa ko sa mga kagaya ninyo. Pasensya ka na, Zora. Hindi ko rin alam ang tungkol sa gayuma. Nito lang niya kasi sinabi sa akin eh. Ano ngayon ang plano nyo? Gusto ko po sanang mapawalang bisa yung gayuma. Kaya niyo naman po yung gawin, di ba? Tumayo si Zora at lumakad ng pabalik-balik habang nakahawak sa kanyang ulo. Hindi dahil sa naiinis siya sa binata, kung hindi dahil sa paraang alam niya para mawala ang bisa. Bigyan mo ko ng magandang rason para tulungan ka. Totoong mahal na mahal ko po si Lisel. Kahit pa nga nakakasakal na siya minsan, hindi nagbagong nararamdaman ko para sa kanya. Ano-ano bang naging epekto sa kasintahan mo? Kanina lang po bigla na lang siya nagkaroon ng sugat sa buong katawan niya. Nagkaroon din po siya ng batik-batik na pulang marka sa mukha. Ano? Imposible. Kung magkaroon man ng epekto ang gayuma ay pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng buong katawan. Paanong nangyari na? Hindi ko po alam. Maliban na lang kung ang ginayuma ay nakulam. Matutulungan mo ba kami, Zora? Pag-iisipan ko, mas magandang umuwi na muna kayo. Pagkatapos ng 2 araw, bumalik kayo sa akin para sa sagot ko. Pero Halika na, Tope. Bumalik na lang tayo sa 1 araw. paano po si Lisel? Hindi madali ang gusto mo, pero kung madadala niyo siya sa akin bukas, baka malaman natin kung ang gayuma ba talaga ang dahilan. Sige po, dadaling ko na lang siya bukas. Matapos sabihin yun ay nagpaalam na rin ang magtiyo. Habang sa ospital naman kung nasaan si Lisel ay nagkaroon ng gulo. Nagwawala siya at inaaway ang lahat ng nurse at doktor na pumapasok sa silid na kanyang kinalalagyan. Nagsimula ang lahat ng sabihin sa kanya ng doktor na hindi nila alam kung anong sakit ang meron siya. Dahil ayon sa resulta ng kanyang mga test, normal naman daw ang lahat. Umalis kayong lahat! Mga wala kayong silbi! Pera lang namin ang gusto nyo! Pero wala naman kayong magagawang tulong! Peste kayo! Mga mukhang pera! Matapos sabihin yun ay walang sabi-sabing nagwala na naman siya. Lahat ng kanyang mahawakan ay kanyang ibinabato papunta sa pinto. Walang may lakas ng loob na pakalmahin siya dahil lahat ng magtatangkang lumapit sa kanya ay sinasaktan niya. Yun naman ang nadatnang eksena nila Tope at Raul.
Nang makita ni Lisel ang nobyo niyang binata, bigla na lang siyang bumalik sa higaan at nagtalukbong. Ginawa niya yon para takpan ang kanyang itsura. Lizelle, ano nangyayari? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Huwag kang lalapit! Ayokong makita mo ako sa ganitong sitwasyon. Alam ko sa oras na makita mo ang itsura ko, hindi mo na ako mamahalin. Hindi mangyayari yun. Lalo na't may makakatulong na sa atin. Hindi ko nga lang alam kung mapapatawad mo pa ako kapag gumaling ka na. Hindi ako magagalit sa'yo. Sa puso ko, alam kong ikaw lang ang tinitibok nito. Masaya akong malaman na mahal mo ko. Mahal na mahal din kita kahit nakakapagod na. Sa ngayon, sisiguraduhin kong gagaling ka. Huwag ka nang mag-alala, Lizelle. Bukas ay pupunta tayo kay Zora. Matutulungan kanyang gumaling. Walang sagot na nakuha si Raul sa nobya ng kanyang pamangkin. Nang bigla na lang nitong tanggalin ang kumot na bumabalot sa kanya at saka lumapit sa kanila. Zora, tama bang narinig ko? Oo, pupunta tayo kay Zora. Bukas dadalhin ka namin sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala ka, pero magaling si Zora. Isa siyang magaling na manghuhula sa Quiapo. Zora? Manghuhula? Sa Quiapo? Oo, babe. Hindi lang panghuhula ang kaya niya. Gumagawa rin siya ng ekstrang serbisyo. Kagaya ng pagbibigay ng swerte sa negosyo. At nakakapagpaganda. Ano yun, babe? Wala. Tutulungan ba niya talaga tayo? Oo, matagal ko nang kilala si Zora. Mabuti ang kanyang puso at maawain din. Kaya alam kong tutulong siya. Isa pa, nagsabi na siya na dalhin ka raw namin sa kanya. Hindi na umimik si Lisel. Iniisip niya ang sinabi ni Raul. Hindi pa man siya sigurado na babatid na niyang iisa ang Zora na kilala nila. Nababahala siya kung ano ang mangyayari sa oras na malaman ni Tope na hindi siya totoong maganda. Natatakot siya na iwanan siya nito at kamuhian. At ang mas malala pa, baka saktan siya nito. Dala ng labis na pag-iisip, hindi na niya namalayang niyakap na pala siya ni Tope. Kakaiba ang yakap na yon, mahigpit at puno ng pagmamahal, kaya nasabi na lang niya sa kanyang sarili na bahala na bukas. Maaga palang kinabukasan, nagtungo na sila sa Quiapo. Mas dumoble ang isipin at kaba ni Lisel nang makita ang tinutumbok nila ay ang pwesto rin ng Zorang tumulong sa kanya para gumanda. Ngunit batid niyang wala na siyang pagpipilian pa sa ngayon, kaya tatanggapin na lang niya na babalik na ang dating itsura na ikinahihiya at itinatago niya. Babe, huwag ka mag-alala. Gagaling ka. Hindi ko lang alam kung mamahalin mo pa rin ako pero sa puso ko, ikaw lang ang mahal ko. Alam mong mahal kita, hindi magbabago yun. Ako ang hindi sigurado kung mamahalin mo pa ako pagkatapos nito. Hindi akong Lisel na inakala mo. Tama na yan. Ang mabuti pa, pumasok na tayo. Niyakap ng mahigpit ni Lisel si Tope. Sinundan pa niya yon ng isang halik. Naluluhang pinakatitigan pa niya ang binatang akala niya ay tunay niyang minamahal. Lingid sa kanyang kaalaman, ang lahat ng kanyang nararamdaman para sa binata ay epekto lang pala ng gayumang ginamit nito sa kanya. Magkahawak pa ang kanilang kamay sa pagpasok sa tent ni Zora. Nando naman ang manghuhula at halatang inaabangan sila. Mabuti naman at nandito na kayo. Maupo na kayo. Iiwan ko na lang silang dalawa sa'yo, ha? May kailangan pa akong lakarin eh. Oo, sige. Titig na titig si Zora sa magkasintahang iniwan ni Raul. Napangisi pa siya nang makita ang babaeng kasama ni Tope. Ngunit hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang mga ito na magbukas ng usapin. Hindi naman siya naghintay ng matagal. Hanggang sa nagsimula ng magsalita ang binatang si Tope na halatang kinakabahan. Alam ko po na may kasalanan ako sa nangyari sa girlfriend ko. Nakikiusap po ako na tulungan niyo ako. Handa ba kayong harapin ang mga kahihinatnan ng mga ginawa niyo? Handa na po ako. Ikaw, Lizelle Vergara, handa ka bang harapin ang katotohanan? Babe, patawarin mo ko. Alam kong iisipin mo na niloko kita. Alam kong pandidirian mo ko oras na makita mo ang totoong itsura ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako totoong maganda. Tinulungan lang ako ni Madam Zora.
Gamit ang gamot na binigay niya at pinainom sa akin, nagkaroon ako ng mukhang gusto ko. Patawarin mo sana ako. Hindi kita niloko. Totoong mahal kita. Hindi kaagad nakaimik si Tope. Magulo ang kanyang isipan. Hindi niya mawari kung ano ba ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Lalo na at alam niyang peke ang pagmamahal na nararamdaman ngayon sa kanya ng nobya. Ilang minuto rin ang nagdaan bago nakakilos at nakahugot ng lakas ng loob ang binata. Patawarin mo rin ako. May ginawa ako para mahalin mo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi totoo ang nararamdaman mo para sa akin. Peke lang. Mahal mo lang ako dahil sa gayumang inihahalo ko sa pagkain mo. Gayuma? Nakakahiya mang aminin pero tama ang narinig mo. Ginayuma lang kita. Masyado akong desperado noon. Sabik sa pagmamahal ng isang babae. Kaya naman ayos lang sa akin kung kamumuhian mo na ako ngayon. Naguguluhan ako. Paanong... Hindi na natapos pa ni Lisel ang kanyang sasabihin. Bigla na lang siyang nangisay sa kanyang kinauupuan. Nataranta naman si Tope at kaagad na niyakap ang dalaga. Habang si Zora naman, napabuga na lang ng hangin. Ay naku naman, paniguradong umeepekto ng paghahalo ng mga gamot. Kayong mga kabataan talaga. Pakiusap po, tulungan niyo po siya. Tanggalan niyo na po ng bisa ang gayuma. Tatanggapin ko po ang kaparusahan. Basta maging maayos lang po ang lagay ni Lizelle. Kung gano'n ay buhatin mo siya, ihiga mo ng maayos sa sahig. Tumalima naman si Tope. Binuhat niya ang nobya. Habang si Zora, tinanggal ang sapin ng kanyang lamesa at inilatag yon sa lapag upang doon ilagay si Lisel. Dahan-dahan ang ginawang pagbaba ni Tope kay Lisel. Nang maibaba na niya, kaagad na kumilos ang manghuhula. Pinalibutan niya ng 11 kandila ang dalagang nangingisay pa rin. Habang sa isang tabi, umiiyak at hindi na mapakali si Tope. Hoy, huwag kang tumayo lang dyan. Kailangan mo akong tulungan sa paghahanda. Sige po, ano pong gagawin ko? Sindihan mo ang lahat ng kandilang nakapalibot sa kanya. Pagkatapos ay umalis ka na at kumuha ng isang buhay na manok. Kailangan ay native. Kakailanganin ko ang sariwang dugo nun. Para saan po ang sariwan dugo? Huwag ka ng maraming tanong. Gawin mo na lang. Natatarantang sinunod na lang ni Tope ang mga sinabi ni Zora. Inihanda naman niya ang iba pang sangkap na kanyang gagamitin. Hindi man siya sigurado sa magiging resulta, isa lang ang alam niya. Mawawala ang bisa ng gayuma at pampaganda. Ngunit hindi siya sigurado sa magiging epekto sa katawan ni Lisel. Nang matapos si Tope sa pagsisindi ng kandila, nagtatakbo siya palabas para maghanap ng buhay na manok. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, napagtanto niya na wala siyang alam na mabibilhan noon sa Quiapo. Yun ang kanyang iniisip nang bigla na lang siyang kalabitin ni Lola Tina. Nagulat pa siya pero kaagad ding kumalma. Kayo lang po pala, Lola. Nanggaling ka na naman binata sa pwesto ni Zora, ano? Nagpahula ka ba o humingi ng ekstrang serbisyo? Hindi po. Nandito po ako para ipagamot ang girlfriend ko. Ganun ba? Mukhang nagbago na ang aming si Zora. Tama na ang daang kanyang tinatahak. O kung ganon, wala na akong dapat pang ipag-alala. Teka, kapansin-pansin ang iyong pagkabalisa ah. May problema ba? Kailangan ko pong makahanap ng buhay na manok. Yung native po. Kakailanganin daw po yun sa panggagamot sa girlfriend ko. Wala kang mabibilhan nun dito. Tanging mga sisiw na may iba't ibang kulay at mga hilaw na manok na panluto. Pero may alam ako na pwedeng pakiusapan. Talaga po? Sige po, samahan niyo po ako sa kanya. Isinama ni Lola Tina sa isang komunidad na kung saan dikit-dikit ang mga bahay na gawa lang sa mga pinagtagpi-tagping plywood at yero. Ngunit halos bungad lang ang kanilang pinuntahan. Dito ka na muna. Kakausapin ko lang ang kumpare ko. Sige po. Matyagang naghihintay naman si Zora sa pagbabalik ni Tope. Ngunit hindi niya maiwasang mapatingin ng paulit-ulit sa kanyang orasan. Matagal-tagal na simula nang umalis ang binata para maghanap ng buhay na manok. Nasaan na ba yun? Dugo na lang ng native ng manok ang kulang sa rekado ko eh. Mahigit 1 oras na siyang wala. Kapag hindi siya dumating sa tamang oras, wala na akong magagawang lunas sa nangyayari kay Lisel. Mabilis pa namang mawala ng bisa ang mga gamot pang tanggal.
Ay naku naman, hindi na talaga ako uulit. Ilang minuto pa ang lumipas bago nakabalik si Tope. May dala na siyang native na manok. Hingal na hingal pa ang binata. Ngunit hindi yon alintana ni Zora. Mabilis na hinablot niya ang manok sa kamay ng binata at kaagad yung ginilitan ng leeg. Pinatulo niya sa isang mangkok na may lamang likido ang dugo nun. Matapos gawin yun, kaagad na pinaalalayan niya ang dalagang wala ng malay. Madali ka, iupo mo siya para mapainom ko ng gamot. Hawakan mo siyang mabuti dahil paniguradong magkakaroon ng reaksyon ng kanyang katawan. Sige po. Sinunod ni Tope ang sinabi ni Zora. Hinawakan naman ng manghuhula sa magkabilang pisngi si Lisel at pinisilyon para mapainom dito ang gamot. Nang matapos mapainom, bigla na lang dumilat ang mata ni Lisel at nagsisisigaw ito. Kasunod nun ay ang walang hintong pagsusuka ng dalaga. Kulay itim pa ang nilalabas niya. Halos masuka-suka naman si Tope dahil sa amoy na bubulok yon. Habang si Zora, nag-oobserba lang. Lumipas ang halos kalahating oras. Tuluyan nang natanggal ang bisa ng gayuma. Ngunit kasama ding natanggal ang pampaganda na ibinigay naman noon ni Zora kay Lisel. Nang magbalik ang tunay na itsura ng dalaga, napaatras pa si Tope. Napansin naman yun ni Zora. Anong nangyari sa mukha at balat niya? Sinabi na niya hindi ba? Nakalimutan mo na kagad? Totoo palang sinasabi niya. Ito pala ang ibig niyang sabihin. Oo, bumalik na ang dati niyang itsura. Nang tanggalin natin ang bisa ng gayuma, kasama ring natanggal ang nabulok na gamot pampaganda. Maraming salamat, Madam Zora. Tope, parehas na tayong malaya ngayon. Oo, pasensya ka na talaga. Sorry din, Tope. Hindi man natuloy ang kanilang pag-iibigan, ay naging matalik na magkaibigan naman sina Lisel at Tope. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon din sila ng kanya-kanyang pamilya. Hindi na rin nila inungkat pa ang nakaraan. Habang si Zora naman, patuloy pa rin sa kanyang propesyon sa panghuhula. Madalang na rin siyang sermonan ni Lola Tina. Sa karanasang ito, mas mauunawaan natin na may mga pagkakataon na para lang makuha natin ang ating nais ay nagpapakadesperado tayo sa madaliang paraan. Hindi na natin naiisip ang masamang maidudulot nito sa ating buhay. Lagi po sana nating tandaan na ang bagay na nakuha sa madaliang paraan ay mabilis ding mawawala sa ating mga kamay. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Erica De La Tor, kay Alma Hornales, kay Mike James Tapak, kay Jehovah Jeric, kay Ranilyn Yam 28, hello din po kay Rochelle Rodihero na new subscriber po natin. Salamat po sa pagsusubscribe, ma'am. Shoutout din po kay Leticia Gabito, kay Arlinda Manalo, kay Ella Diaz, kay Laila Avila, kay Juan, kay Myla Navares, kay Sir Mel, kay Attorney T. Pharma at kay Jason Dogilio. Shoutout din po kay Joanne Roa, kay Merly Senokbit, kay Jeline Sapra, kay Agnes De Luna, kay Grace Hementera, kay Mary General Rhea Batiduan, kay Vernaline Insho, kay Giselle Agraza Mendez. Hello din po kay Mary Rose na nagsabing bawat galaw po niya na kay Miss Winnie ang tenga niya. Naku, salamat po ma'am. Nakakataba po ng puso na kasama niyo ko sa pang-araw-araw niyong gawain. Shoutout din po kay Jerlyn Arbado, kay Marisa Manuales, kay Rosario San Jose at kay Zaira Kate Sibaluka. Shoutout din po sa mga mahal kong regular listeners na sina Ma'am Lydia Lopez, Ma'am Filipina Palsario, Ma'am Pamela Allen, kay Cherry Mukbang ASMR, kay Ma'am Angelina Ignacio, Ma'am Beth Mercado, Ma'am Milrose Galvez, Ma'am Milrose Demate, kay Mary Joy Sabaresa, kay Marco Nanes, kay Hana Maylin Sesgundo, kay Ma'am Belen Malbas, kay Roberto Crimen, kay Ma'am Rosalina Bugayon, kay Vivian Batermonia, kay Francisco Neng, kay Ma'am Alma Flores, kay Chef Lance MBB, kay Febe Ranyada, kay Sir George Ativo, kay Ma'am Tina Dekit, kay Hadigya Matalam, kay Puresa Tagiwalo, kay Kimberly Espanola, at kay Ma'am Heidi Tanchanco.
Mahal ko po kayong lahat at lubos ang pasasalamat ko sa pagsusuporta niyo sa akin. Yung iba nga lang po ay hindi ko nare-replyan ng mahaba pero alam ko po kung sino-sino ang matyagang nakikinig at nakasuporta sa channel natin. Yung iba pa pong listeners na hindi ko pa nababanggit, sa next upload ko po comment lang kayo at ilagay ang names nyo para ma-line up ko for shoutout. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagkomento. Abangan pa rin po ninyo sana ang mga susunod nating upload. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.